sa Palawan. Ang Kudaman. Ang pambungad ng epiko ay ang pagtungo ni Tuan Putli at ng kanyang pinsang si Ambaynan sa ilog Tabunganan upang mangisda. Ang ilog na ito ay mayroong bukal ng tubig na tahanan ng isang masamang tao. Nang sila'y paalis na, may nakita si Tuan Putli na isang ulang na ginto ang sipit at bigla na lamang siyang nawala. Samantala, may nakitang bakas ng dugo sa buslo ang kaniyang pinsan. Umuwi si Ambaynan at kanyang ibinalita ang pagkawala ni Tuan Putli. Hinimok ni Mumuta ang manugang na si Muta-Muta na hanapin ang nawawala nitong asawa. Ngunit di man lang tuminag ang huli. Dahil dito, isinugo ang pagkawala ng babae kay binata ng alapaap. Nagsumamo sa kanya si Mumuta na mag-uwi ng kahit anumang maliit na palatandaan mula sa katawan ng kanyang nawawalang anak. Kapag siya'y nagtagumpay, magiging asawa niya si Tuan Putli. Nagtungo si binata ng alapaap sa bukal ng tubig at dito ay may natagpuan siyang kaliskis ng buwaya. Nang tanungin niya ang mga buwaya, hindi raw nila nakita si Tuan Putli, ngunit maiging kausapin ng binata ang matanda nilang pinuno na nasa gawing ilaya ng ilog. Dito nabatid ng pinunong buwaya na si Tuan Putli pala ang babaeng kanyang kinain. Ibinuka niya ang kanyang bunganga at pinasiyasat ito sa binata. Nakita sa bagang nito ang isang maliit na bahagi ng kuko mula sa hinliliit ng babae. Ibinalik ito ng binata kay Mumuta, ngunit bilang pagtupad sa pangako, ipinauwi ito sa binata. Pagka-uwi, ipinasok ni binata ng alapaap ang kapirasong kuko sa baul na ginto. Nang hapong iyon, nagmakaawa si Tuan Putli na palabasin siya. Pumutok na parang kawayan ang baul. Nagliwanag ang kabahayan na parang araw. At ang babaeng singgaan ng kapupulot na panggatong ay ninais maupo sa sahig at magnganga. Kusang bumukas ang lagyan ng nganga. Nabatid ng babae na ang binata ang nagligtas sa kanyang buhay, kung kaya pumayag siyang sumama rito. Sa unang awit, maaakit si binata ng alapaap kay binibini ng saitang dagat ang asawa ni Kudaman. Nagkaroon ng pakikiapid o agaw kung kaya't nilayasan ni Tuan Putli ang asawa. Samantala, sakay ng linggisan ang lilang bakaw na alagang ibon ng bayani. Walang kapali-paliwanag na isinauli ni Kudaman ang asawa sa biyanang si Sultan ng Baybayin. Sa kanyang paglalakbay, nasalubong ni Kudaman si Tuan Putli. Inialok niya ito ng nganga at tinanggap naman ni Tuan Putli. Ito'y tanda ng kahilingan ng pagpapakasal at pagpayag. Si Tuan Putli ang naging pangunahing asawa ni Kudaman. Samantala, matapos mapag-alaman ang pakikiapid ng anak, binantaan ito ni Sultan ng Baybayin na pupugutan ng ulo sa gunting ng daigdig. Pumayag si Binibini ng saitang dagat, ngunit lumitaw siya sa pagsubok na lalo pang marilag. Nanabik itong umalis upang muling makasama ang dating asawa. Dumalo kay Kudaman sina Muta-Muta, ang dating asawa ni Tuan Putli, at ang tunay nitong kapatid na si Dato ng Ligayan, upang magmungkahi ng pakikipagsandugo. Naghandog si Kudaman ng isang gulok o barong upang pagtibayin ang kasunduan. Matapos maging kapatid sa sandugo, hiniling ni Muta-Muta na patirahin siya sa bahay ni Kudaman. Pumayag naman ang huli at agad nagpatayo ng malaking bahay. Tinipon ni Kudaman ang lahat niyang kamag-anak at kaibigan
upang ialok ang pagdaraos ng isang pagdiriwang ng tabad. Naghanda siya ng 180 tapayan, tinugtog ang mga agong upang ihatid ang paanyaya sa lahat. Narinig ito ni Binata ng Alapaap at Sultan ng Baybayin na nagpasyang dumalo. Ngunit bago ito, nagbaba ng kapasyahan hinggil sa pagkakaagaw kay binibini ng saitang dagat ni Binata ng Alapaap. Ang multa ay itinakda sa 180 pinggan. Umalis si Kudaman patungong ibang bayan sakay ni Linggisan upang maghanap ng magagandang damit. Mawawala siya ng 7 taon kung kaya't ibinilin ng asawang si Tuan Putli sa kasundugong si Muta-Muta. Habang lumilipad ang Linggisan, napaibig dito ang binibini ng Lunting Punay. Narahuyo rin dito si Kudaman at nagsumamong antayin ang kanyang pagbabalik. Sa tahanan ng Sultan ng Baybayin ay namili ng magagandang damit si Kudaman. Nangungulila naman sa ibon at sa amo nitong si Kudaman si binibini ng saitang dagat at nagsumamong siya'y pabalikin. Pagdakay nakarating na lamang siya sa bahay ni Kudaman kung saan niya nakilala si Tuan Putli. Inalok niya rito ang kanyang balaraw bilang pakikipagkasunduan. Inari na siyang kapatid ni Tuan Putli. Sa kanyang pagbalik, humingi na nga si Kudaman kay binibini ng Lunting Punay at inalok naman siya ng nangangaan bilang pagsang-ayon. Inilagay siya ni Kudaman sa salapa para sa paglalakbay. Ibinalita ni Tuan Putli kay Kudaman ang pagbabalik ni binibini ng saitang dagat. Ipinahayag ni Kudaman na siya'y nag-umi ng bagong makakasama, isa pang kapatid para kay Tuan Putli na tinanggap naman ng huli. Muli na namang umalis si Kudaman upang bumili ng bagong palamuti sa Raha at anyayahan ito sa pagdiriwang ng tabad. Ihinabilin ni Kudaman ang 2 bagong asawa sa pangunahing asawang si Tuan Putli. Sa pagdaan ni Kudaman, nakita siya ni binibini ng punong Ginoo na napahanga sa kariktan ng ibon ni Kudaman. Binalikan siya ni Kudaman na nang magnais magnganga ay inalok naman ni binibini ng punong Ginoo. Ito na ang kanyang ika-4 na asawa. Sa ikalawang awit, matapos maipatayo ang malaking bahay, ninais ni Kudaman na mag-alay ng isang pagdiriwang bilang pagunita sa Panginoon ng Palay. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa bunganga ng tapayan at siya'y nakabuo ng tabad. Tumugtog ang mga kalalakihan ng gong upang masiyahan ang nagpapatamis at nagpapahalimiyak sa tabad, ang Panginoon ng Palay. Narinig din ng mga ilanon ang tugtog at nagpasyang dumalo upang magdala ng karahasan at makiligma. Sila ay gaya ng bala at apoy. Ibinadya kay Kudaman ng isang panaginip ang pagdating ng ilanon at ang balak nitong bihagin ang kanyang mga asawa. Ngunit nais niyang umiwas sa tunggalian pagkat ang karahasan ay isang pagkakamali kay Ampuk, ang Panginoon. Sinagsalad ang hunabi. Buong payapang nagnanga si Kudaman at inihanda ang buong sambahayan sa pagharap sa mapandigmang panahon ito. Sa pagdating ng mga ilanon, inanyayahan ito ni Kudaman na umakyat sa kanyang bahay. Marahas itong tinanggihan ng una. Nang di makapagpigil si Muta-Muta, nagbunsod siya ng isang labanan sa kalangitan. Sinundan siya ng binata ng Alapaap na magliligtas sa kanya at bubulusok patungo sa lugar ng mga kaaway. 7 taong maglalabanan sa himpapawid si binata ng Alapaap at ang pinuno ng ilanon. Naantig sa ganitong katapatan si Kudaman at nagpasyang lumahok sa labanan. Hinandugan muna niya ng bulaklak ng balanoy ang mga asawa. Kapag namulaklak ito, buhay siya. At kapag nalanta, siya ay nasawi.
Sinagip ni Kudaman si Binata ng Alapaap sa pagtatago rito sa kanyang ngangaan. Nagtapos ang labanan sa pagbawagi ni Kudaman. Bumalik si Kudaman matapos ang 7 taon. Muling nagkaroon ng pagdiriwang. Nag-alay si Binibini ng punong aguho ng isang singsing sa 4 na asawa at sila ay naging magkakapatid. At sa huli, binuhay ni Kudaman ang mga Ilanon at sila ay nagkasanduguan. Matapos iyon, muling lumakbay si Kudaman. Sa kaniyang paglalakbay, napaibig niya sina Binibini ng mga binata, Binibini ng umbok ng buhangin, Binibini ng huling antas ng santinakpan, Binibini ng langis ng daigdig, Binibini ng sangkalawakan at Binibini ng kawit, na naging 5, 6, 7, 8, 9 at 10 niyang asawa. Pinakasalan naman ni Binata ng Alapaap ang 7 anak ni Sultan ng Gilid ng Daigdig. Dito nagtatapos ang epiko mula sa Palawan, ang Kudaman.